Ito ang ground zero dito sa Barangay Tamyao sa bayan ng Compostela. Kung makikita natin, wala ng mga bahay na dati dito nakatayo ang maraming kabahayan. At ito yung wing van na nakadagan sa mga bahay ng mga nakatira dito at tuluyan silang inanod ng baha na humantong sa kanilang pagkasawi. Bakas ang kalunos-lunos na sinapit ng lugar na ito. Ang mga bahay na dating nakatayo dito, wala na matapos walisin sa rumaragasang baha noong madaling araw ng November 4 nang tumama ang bagyong Tino. Dahil sa lakas ng bagyo, inanod ang mga dambuhalang wing van na nakadagan sa mga bahay sa lugar. Maraming buhay ang kinitil ng dilubyo dito sa Barangay Timyao, kabilang na ang pamilya ni Dixie Capuyan. Namatay ang kanyang panganay na anak na si Kyle, 24 anyos, at manugang na si Jonalyn na buntis at kabuanan na sana niya ngayong buwan. Nasawi din ang bunsong anak ni Dixie na si Angel, 18 anyos. Kaya't hindi niya matanggap ang nangyari. Wala siya sa kanilang bahay nang humagupit ang bagyo dahil nagtrabaho siya sa Lapu-Lapu City. Before ang trahedya, sir, kanapit sa dos, murag nagpahiwatig na yun ba? Ang kani silang duka, magsigig, sabat na ako. Katong laki, ang tao ni anak siyang ama. Angel, ayaw ginig biya. Kuyog na ako, Angel, ha? Ayaw biya si Alin. Akong anak bantay. Pagkamatay nila, sir, na-rescue, nagtapat taon silang duha, sir. Pinalad na nakaligtas ang isang anak nito na isinalaysay ang bangungot na naranasan. Pagsaka na mo sa pinakababaw kay kanang na mao na lang pinaka last na lang gid nga balay nga wala na tumba silba katuog gampo gid mi nga dili matumba kay lig-on siya muto kay sa babaw ato na may ni kalit dako kayo siya nga ni duhog nga tubig ba yan ay dagha na siya natala duha ka truck nga wing van moy naigo sa balay. Oh, ya mo to. Mo day rason nga no natagak mi tanan kay natumba man siya. Ang pagkatagak na ako, di ba jud ta ko kay ba mo lang mo istorya. Ako manghod ka mao jud ta to siya. Ya, kay nakakupot makog baboy nga patay. Murag himo na kong salbabida, makupta na unta na ako kung manghod pero nabuyan ako kay nalumbos ko kay di ko ka mamlangoy. Swerte. Sa isang manukan naman, natangay lahat ang mga nagtatrabaho doon. Isa na ang anak ni Betty Batalona. Emosyonal siya nang makita ang bangkay ng anak na nasa punerarya na. Pag-abot na mo diha gyud siya naa siya nabunog siya na siya kuan nga siyang naong wa kama daghan kay siya sama. Naghanda sana ang Barangay Timyao ng mga relief goods bago pa man sumapit ang bagyo, pero hindi na nila nagamit ito dahil nalubog na sa tubig na may putik. Ang total casualty sa Tamyao ni come out ni og 12 ka buok. 12. Doon na pa missing. Nay missing 11. May mga lugar pa rin sa bayan ng Compostela na ganito ang sitwasyon, hindi pa humuhupa ang baha. Problema ng mga tao dito, ang supply ng malinis na tubig. May mga deep well naman, pero delikado sa contamination. Mula dito sa Compostela sa Cebu, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV at GMA Integrated News.